Matapos magdeklara ng intensyong tumakbo sa pagkapangulo, si Vice President Sara Duterte, nag-umpisa na ang mga espekulasyon. Ang malaking tanong, sino-sino ang mga posibleng pumigil sa kanya? Sa videong ito, isa-isahin natin at kikilatisin ang mga pangalang matunog na posibleng maging kalaban niya sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Simulan na natin. Unahin natin ang sentro ng usapan, Vice President Sara Duterte. Dala ang malaking pangalan mula sa Mindanao at ang suporta ng base ng mga Duterte. Siya ang itinuturing na frontrunner. Subalit, hindi magiging madali ang laban dahil sa mga maiinit na isyung politikal at ang tuluyang pagkabuwag ng Uniteam Alliance nila ni Pangulong Marcos Jr. Kaya naman, narito ang mga posibleng tumapat sa kanya. Senadora Risa Hontiveros. Bilang de facto leader ng oposisyon, si Senator Rizal Hontiveros ay kilala bilang consistent na kritiko ng mga pulisiya ng Duterte camp. Malakas ang kanyang boses sa issue ng karapatang pantao, kababaihan at good governance. Kung tatakbo siya sa pagkapangulo, maaaring makuha niya ang suporta ng progresibong botante at ng mas batang henerasyon. Pero hamon sa kanya ang pagpapalawak ng suporta sa labas ng traditional opposition base. Isa sa pinakamatitinding posibleng kalaban ni Sara Duterte ay si Leni Robredo. May malakas siyang base ng suporta mula sa oposisyon at civil society groups. Kilala siya sa transparency, volunteer-driven campaigns at malinis na imahe. Kung babalik siya sa national politics, malamang siyang magiging pangunahing muka ng oposisyon laban sa kampo ni Duterte. Itong posibleng rematch na magbibigay ng matinding banggaan ng ideolohiya at estilo ng pamumuno. Ikatlo, Senador Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo ay may kakaibang lakas, ang media exposure. Bilang dating broadcaster at public service figure, kilala siya ng masa at may idol image sa maraming Pilipino. Kung papasok siya sa presidential race, pwede siyang maging wild card, isang kandidatong kayang humatak ng boto mula sa iba't ibang kampo kahit hindi tradisyonal na politiko ang dating niya. Ika-apat, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kilala sa kanyang good governance crusade. Isa siya sa mga naging mukha na kampanya kontra korupsyon at madalas purihin sa maayos na pamamalakad ng lungsod. Kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon, dadalhin niya ang imahe ng isang tahimik pero matinong leader. Pero ang tanong, sapat ba ang kanyang national exposure para tapatan ng lakas ng pangalan ni Sara Duterte? Ikalima, Senadora Amy Marcos, kapatid ng kasalukuyang Pangulo, ngunit madalas ay may sariling diskarte at posisyon sa mga issue. Bagamat kaalyado niya minsan ng mga Duterte, malaki ang posibilidad na siya ang magdala ng bandera ng pamilya Marcos sakaling tumakbo siya sa pagkapangulo upang ipagpatuloy ang kanilang legacy. Pang-anim, dating House Speaker Martin Romualdez. Tahimik man sa mata ng publiko, malakas ang kanyang impluwensya sa loob ng Kongreso at sa mga lokal na lider. Kung tatakbo siya, posibleng maipakita ang lakas ng administrasyon sa organisadong kampanya laban kay Sara Duterte. Ikapito, DILG Secretary John V. Cremulya. Galing sa malakas na pamilya sa Cavite, hawak niya ngayon ang makinarya ng mga lokal na pamahalaan bilang kalihim ng DILG. Pwede siyang maging matibay na kandidato o kingmaker kung sakaling maging dikit ang labanan. Pangwalo, Senador Bam Aquino. Kilala sa advokasya para sa edukasyon at kabataan. May appeal siya sa mas batang botante at sa mga naghahanap ng mas fresh na liderato. Kung babalik siya sa national scene, maaari siyang maging simbolo ng bagong henerasyon ng oposisyon, pero kakailanganin niya ng mas malawak na makinarya para makipagsabayan sa mas malalaking pangalan. At ang huli ay si dating Senadora Leila de Lima. Siya ay simbolo ng paglaban sa dating administrasyon. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay biktima ng political persecution. Para sa kanyang mga kritiko, nananatili siyang kontrobersyal na personalidad. Kung tatakbo siya, magiging matapang na pahayag ito laban sa Duterte camp
at siguradong magiging emosyonal at polarizing ang laban. Sari-saring personalidad, iba't ibang prinsipyo. Kayo mga kababayan, ano ang inyong pananaw? Sino sa tingin nyo ang may pinakamalakas na laban o karapat-dapat na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas?